Hindi nasagip ni Austin Reeves ang worst record ni Anthony Davis kontra kay Sabonis. So must win game kasi itong versus Sacramento kahit marami pang natitirang games yung LA. So sa dulo ko na lang nilagay kung bakit. So sabi ko nga nung nakaraan, una si D'Lo versus Bucks, sumunod si AD kontra Minnesota, tapos sino kaya susunod? So si Austin Reeves na nga yun. Ito kasi ang second best game ni Austin Reeves ngayong season. Meron 28 points, 5 rebounds, 4 assists at 10 out of 17 sa field na meron pang 7 out of 12 mula sa 3-point area. 58% mula sa field at 3-point area si Austin Reeves. Ito rin ang pangalawang pinakamaraming 3-point shot ni Reeves ngayong season. Siya din kasi yung titingnan na merong okay na plus-minus stats versus dito sa Sacramento. Nag-struggle si LeBron saka si D'Angelo. Pero si Reeves, steady pa rin. Buong season, ganun naman siya. Kailangan lang ng isang spike sa scoring. Nagkataon sa Sacramento, kaso natalo. Nagmukhang marshmallow si Anthony Davis kay Domantas Sabonis na mukhang magtitiis ako ngayon sa sardinas hanggang katapusan. 0-10 na si AD sa buong karir niya kontra kay Domantas. Pero si AD naman meron championship. Yun nga lang sa bubble, si Sabonis naka triple-double, 17 points, 19 rebounds at 10 assists. Si Anthony Davis, 22 points at 10 rebounds. Sinabi kasi ni Anthony Davis prior sa game na yon regarding dun sa 0-9 stats niya kay Domantas, it's all about the team. Yung one-on-one thing, wala siyang pakialam dun. Ang problema nga lang, nananalo ang Lakers kapag wala siya dun sa lineup at ando naman sa kabila si Sabonis. Ni-rose online si Anthony Davis na mga fans. Ito siguro yung magiging dahilan kung bakit hindi siya mananalo ng Defensive Player of the Year dahil sa narrative. Bukod kay Sabonis, 1-7 din si Anthony Davis kontra kay Joel Embiid sa buong karir. Ang huling beses na nanalo si AD kay Joel Embiid, December 20, 2016. Rookie pa nun si Joel Embiid. Sa tagal nun, nasa prime pa si DeMarcus Cousins, ngayon retire na. At noong mga panahon na yon, nasa Sacramento pa si Cousins nun, di pa natitrade ng Pelicans. At least 2 beses nagtatapat itong si AD at si Embiid kada season. So sinabi kasi ni AD na para sa team at wala siyang interest sa one-on-one, pero siya kasi ang primary defender ni Embiid at ni Sabonis. Kaya kailangan niyang labanan yun ng one-on-one kapag possession. May magsasabing hindi naman talaga sentro si AD at power forward, kaso siya nilalagay sa center position. Alangan maghanap sila ng iba dun. Si Kawhi nga, hindi power forward, small forward. Pero nung kinol niya na siya magbabantay kay Giannis, naapatan niya si Giannis sa playoffs. So ito naman yung nababasa ko sa mga post ngayon na si Jokic 7-0 kay Anthony Davis or 7 straight na panalo since playoffs last year. Pero kung titingnan mo kasi yung record, same lang naman yon kasi pinagdaanan din ni Jokic yung record na yon kontra kay Anthony Davis nung mapunta sa Lakers. Nagkaroon si Jokic ng 1-7 record kontra kay AD mula 2019 hanggang 2021 yun. So tabla lang silang dalawa ni AD, panapanahon lang yan. Sa overall, 18-14 si Nikola kontra kay Anthony Davis. Yung panalo ng Sacramento Kings ang nagbigay sa kanila ng number 1 spot dito sa Pacific Division, meaning dalawa ang edge nila sa tiebreaker or may dalawa silang advantage, yung series at division ranking. May schedule game pa ang Suns at itong Sacramento. Mukhang sinama sa series game yung naging schedule sa play-ins para makuha yung tiebreaker. Ang Lakers naman, dahil natalo sila kontra Sacramento, meron silang tiebreaker disadvantage. Ibig sabihin, kung gusto nilang humabol or makuha yung top 8, ang kailangan gawin ng Lakers ay makalamang ng isang panalo. So hindi sila pwedeng tumabla. Yung Sacramento naman, hindi pa safe yun sa top 6. Pwede pa kasing ma-0-11 si Anthony Davis, pero kung mangyayari yun next season na, wag ngayong season dahil may chance na magtapat pa sa play-ins ang Kings at yung Lakers. Ang nagagawang kasi sa top 5 hanggang top 8, Pelicans, Kings, Suns at Dallas. Yung 4 na teams na yun hindi pa sigurado sa kanilang mga playoff spot. Pwede pa kasing mag-iba yun at may natitira pang at least 16 to 17 games kada team. Kapag ang Kings napunta sa number 8, pwedeng magkaroon ng chance na magtapat yung Lakers at Sacramento. Kaya nga sabi ni D'Angelo, kapag nakatapat nila ulit ang Kings, baka malaman na nila kung paano manalo. Pero alam na kasi nila kung paano talaga manalo, siguro ayaw nilang gawin.